Ito na naman po tayo mga kaibigan sa isang yugto ng ating talakayan tungkol sa iba't ibang aspeto ng Reproductive Health Bill na isinusulong po sa Congress. At katulad po ng ating nakagawian, kasama po natin sa talakayang ito para magbigay po ng kanyang contribution na liwanag sa usapin ay si Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus. Welcome to the show again, Father Nono. Maraming salamat po, Bishop. Magandang araw sa inyo. Buti na lang hindi ka nagsasawa. Napakalaking karangalan to sa amin. Wow. Ngayon, ang ating tatalakayin, mga kaibigan, ito, ang tatalakayin po natin ay yung claim na ang condom at ang iba pang mga artificial means of contraception ay makakatulong na masugpo ang paglaganap ng mga sakit, lalo na ang AIDS, no po. At dahil dyan, ito ay may positibong na idudulot para sa kalusugan ng babae at sa pagkokontrol ng pamilya. Okay. Opo, Bishop, napakalaking claim nga niyan nung mga supporters nitong RH bill. Na kaya raw nila isinusulong ito para masawata itong tinatawag na AIDS endemic nga kaya ito raw yung nararapat para sa atin Pero para lang po malinaw ngayon po kasi sabi ng World Health Organization parang meron ng medyo nakakatakot 33 milyones na HIV AIDS positive. Oo. Pero yun nga po ang nakakapagtaka yung mga bansa na kumbaga merong access sa mga artificial methods na to, sila pa yung kumbaga sa kanila palaganap yung mga sakit na ito kaya parang isipin mo, Bishop, di ba akala ko yun yung gamot, yun yung solusyon, pero baligtad halimbawa po, Bishop, ito sabi ng Asian Development Bank, yung report nila, Key Economic Indicators in Asia and the Pacific, last year, 2010, ang report po nila na sinubmit ay, dito raw sa Asia nga, yung Pilipinas ay second to Bangladesh, sa pinakamababa yung reported incidents ng ng may HIV at AIDS. Samantala, yung Thailand, at alam naman po natin na sa Thailand napaka liberal in the sense na very may access sila sa mga artificial means kasi for a while naging po yan, 'di ba? Laganap diyan ng sex tourism, sila yung may pinakamataas. So hindi po mare-reconcile yun na yung meron siyang access sa artificial means pero hindi naman nasisiwata itong na to. Kaya mga kaibigan, yung pinupuntuhan ni Father Nono ay parang ang sabi, ang condom at ang mga artificial means ay at least, kung hindi man totally prevent, ay makakapigil ng paglaganap ng ganitong mga sakit. Pero sa datos ay hindi nangyayari, lalo na doon sa mga Siguro ang isa doon ay talagang wala naman sigurong means, katulad ng condom, na talagang 100% na ilagay na natin na kahit na payagang gamitin yan, hindi pa rin talaga 100% na ganong kagarantisado na hindi mangyayari yung pagkalat. May paliwanag po kasi Bishop, yung mga nag-o-observe nga bakit ganito yung nangyayari samantalang yung mga bansa na may access doon sa artificial methods, sila pa yung nagkakaroon ng mga sakit na ganito. Kasi raw, itong mga artificial methods na to ay nagpo-promote nung tinatawag na na casual sex mentality na nagre-relax tuloy yung mga tao na ay meron naman palang meron safe naman pala ito kasi merong mga gamot, 'di ba? Yung ganon. Kaya nasosobrahan sila yung lumalaganap yung sex so doon po yung yung chances, doon lumalaganap yung chances na magkaroon katuloy ng mga sakit. Yan. Mabuti na sabi mo yan. Hindi lang ito usapin kasi ng availability ng ganitong mga gadgets.
ang isang tinitingnan natin, lalo na sa simbahan, ay anong mentalidad ang nahuhubog lalo na sa ating mga kabataan. Napansin ko, no, at ito ho ay siguro pwede nyo makita, doon sa mga versions, iba't ibang versions noong bill, merong isa doong description ng reproductive health. Nakalagay ay ito ay para mga tulong upang ang individuals ay makapag-enjoy ng sex at magkaroon ng safe sex. Ang nakakagulat, walang mention about married people. Parang through daw itong condoms at artificial, individuals can have sex and enjoy it, and part of the enjoyment is I know it will be safe. So parang nilalabas yung sexual activity sa commitment ng marriage. Kaya yung casual sex, basta mag-enjoy ako at part ng enjoyment as safe, ay sige, gagawin ko na lang. It's parang a license to do that. Sabi mo nga, kapag gano'n na mentalidad, relax na ako, I can do it whenever I want to, and believing that all of this means will protect me, baka hindi naman. No? Opo. Yan eh. Saka Bishop, di ba, ang naalala ko po sa turo ninyo sa amin noon, nung nag-aaral pa po ako sa seminarya, na yun nga, yung pag lumaganap itong kaisipan nito, yung casual sex, then we will have, individuals being treated as objects rather than as, kumbaga, mga taong ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos na dapat respetuhin. Tama. Kaya nakakatakot po pag lumaganap nga itong mentalidad na ito ng casual sex. Totoo. Yung sex na outside ng commitment and love, nagiging casual. Sabi mo nga, ang tao tuloy, lalo na ang kababaihan, baka lalong maging object. Kaya yung sinasabing to protect women, baka lalong hindi mangyari. No? Yan. Tsaka paglinilaw ng po, Bishop, sinasabi rin po ng mga ng mga doktor na halimbawa yung mga artificial methods natin hindi po lahat niyan ay nabibigyan ng solusyon. Hindi lahat ng lumalaganap ng mga sexually transmitted disease. Halimbawa po yung condom, akala ng mga tao parang gamot sa lahat, 'di ba? Hindi po. Hindi. So kailangan maging malinaw po 'yan Pero Bishop, may tatanong lang po ako sa inyo kasi kamakailan po naging controversial yung pahayag ng Santo Papa nung siya po ay in-interview at nalimbag sa isang aklat. Yung interview na yon, sinabi niya na sa Africa laganap yung AIDS. Tapos tinanong siya nung nag-i-interview sa kanya, sa ganito pong sitwasyon pwede bang gumamit ng condom. Tapos parang naging controversial po yung sagot niya kasi sinabi niya and you have to correct this, Bishop, kung mali, na sa mga pagkakataong ito, maaaring pahintulutan. Ano po ang masasabi niyo po dyan, Bishop? Okay. Siguro yung sinabi mo, hindi ganun kasimple ang sinabi ng Papa. Ang context po, ang sabi ng Papa, itong paglaganap ng AIDS, hindi lang sa Africa, kundi sa ibang bansa, ay isang patunay na kapag ang sexuality, ang sexualidad at ang sexual activity ay nawala sa larangan ng moralidad, ng paggalang sa tao, pag-ibig, commitment, ang dala-dala nito ay salot. Okay? Kaya sabi niya, wala tayong babalikan kundi yaong tunay na kahulugan ng tao, hindi bilang bagay kundi taong mamahalin at igagalang, at yung sexual activity as humanizing. Hindi ito paggamit ng tao, hindi ito para lamang masarapan ako, kundi talagang expression of love. Ngayon, so ganun yun ang sasabi niya. Kaya yung easy solutions like using condoms, using niya, hindi yan ang solusyon kasi lalo pang mapapalaganap yung ganung mentalidad. Tapos, may isang particular case na lumabas na, halimbawa, isang male prostitute. Sabi ng Papa, halimbawa, may isang male prostitute na tauhan na, wow, ang sexuality pala dapat marangal. At iisipin ko yung partner ko bilang tao.
Tapos itong male prostitute, alam niya na may AIDS siya. Pero dahil nagde-develop yung pagmamahal niya sa tao, para maprotektahan yung tao na partner niya, gagamit siya ng condom. No? Sabi ng Pope, that is at least a first step in his growth towards acquiring the true notion of sexuality. So hindi sinasabi ng Pope, sige, gumamit kayo ng condom. Hindi. Hindi. Ang ina-appreciate niya doon ay Yung pagbabago ng isip. Hindi yung use of condom. Yes. Ang inaano niya ay nagbago yung isip, nagmamahal na sa tao, at gusto kong protektahan yung tao. Yun ang saving grace doon, hindi yung condom. Iyon. Maganda pong nilinaw niya yung Bishop. yung ganun. So parang ang nagiging malinaw po, Bishop, sa ating pag-uusap na kung ang concern kumbaga nitong ating mga mambabatas ay pagkalaban nga sa paglaganap ng sakit na AIDS, ang dapat nilang asikasuhin ay yung pagturo ng tamang pananaw sa sexuality. Right. Opo. Tama-tama yan, tumbok na tumbok. At yan ay isa na namang topic na magiging controversial din. No? Pero yan ay tatalakayin pa rin natin. Salamat ulit na sa maganda at malalim na, Thank you, Bishop. na talakayan. So mga kapatid, anyayahan niyo po ang inyong mga kakilala na naghahanap po ng konting direksyon tungkol sa dapat natin maging posisyon tungkol po dito sa RH Bill na pakinggan po ang aming talakayan ni Father Nono Alfonso. Sige po, maraming salamat.